Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. At may topic po tayo for today na dangerous ba ang one save, always save? At syempre, continuous pa rin po ito ng ating seminary edition. At mayroon po tayong concept na perseverance of the saints. Perseverance of the saint is the doctrine that all who are truly born again will continue in faith and obedience until the end. They are not kept by own strength, but God's sustaining power. This doesn't mean Christians never stumble, but that God never lets go. True believers may fall into sin, endure suffering, or experience doubt, yet they will not ultimately fall away. Their endurance is the evidence of real salvation. Only those who perceive were truly saved, and those who truly saved will perceive not works by the grace. At may kita po natin ito sa John chapter 10 verse 27 to 29. Sabi po rito, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I gave them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand." Sa Tagalog naman po, pinakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kinilala, at sila'y sumunod sa akin. Sila'y binibigyan ako ng buhay na walang hanggan, at kailanman ay hindi sila mapapahamak, at hindi sila agawan ng sino man sa aking kamay. Ang mga binigay sa akin ng aking Ama at higit na dakila kaysa sa lahat, at walang makakapang-agaw ng ito sa kamay ng Ama. At di naman po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching po, God is the keeper of our salvation. So, yung Panginoon po pala, siya po yung nagkikeep ng salvation para sa ating mga tao, na makukuha natin yun once na binigay na natin ng buo yung pagkatao natin sa Kanya. Ngayon naman, sa second teaching na tayo, God's love and grace secure us forever. So, yung pagmamahal pala ng Panginoon sa atin, hindi pala siya pang saglitan lang, kung hindi pang habang buhay siya, at nasisecure yun ng Panginoon. Ngayon naman, sa third teaching na tayo, God preserves us so that we may preserve. So, nireserve na pala tayo ng Panginoon na pagkapanganak pa lang natin, alam na ng Panginoon kung saan tayo maglilingkod, at sa Kanya lang yun. Syempre, alam na yung Panginoon kung ano yung mangyayari sa buhay natin dahil siya yung Panginoon natin. Ngayon naman sa application na tayo, first application, preserve in faith as you are being preserved. So, yung pananampalataya natin sa Panginoon, dapat sa Kanya lang at hindi na sa iba. Kasi nga, na-preserve na ng Panginoon yung kasiguraduhan na kasama natin siya. So, ang gagawin na lang natin ngayon, i-preserve natin yung faith natin sa Kanya. At ngayon naman sa second application na tayo, prove your conversation by genuine transformation. So, yung pakikipag-usap natin sa Panginoon na sasabihin natin sa Kanya na babaguhin natin yung buhay natin para sa Kanya, hindi dapat lang ginagawa natin sa salita. Bagkus dapat kailangan gawin natin siya na nakikita ng Panginoon na may pagbabago sa buhay na mayroon tayo. At ngayon naman sa third application na tayo, preach the gospel that glorifies the grace of God. So, kahit hindi tayo sabihin natin may mataas na katungkulan sa church, we can share the gospel of God. Siyempre, sa mga kaibigan natin, sa family natin, and siyempre, mas lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan ng salita ng Diyos kasi kailangan nila yung sa buhay nila para magpatuloy pa. At ngayon naman, dadako na tayo sa ating last part, which is in discussion. Do you believe that God is the keeper of our salvation? Why or why not? Support your answer with the clear teaching of the Bible. So, sa akin, naniniwala ako na ang Panginoon talaga yung nagkikip ng salvation natin. Kasi nga, tayo yung gumagawa ng paraan para magkaroon tayo ng sarili nating salvation. And syempre, pag nakikita tayo ng Panginoon na ginagawa na natin lahat ng dapat at lahat ng tama sa piling ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng salvation na ninanais at karapat-dapat na para sa atin. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.